Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nagmamadaling naglakbay si Maria papunta sa isang bayan sa mataas na lupain ng Huda. Pumasok siya roon sa bahay ni Zacarias at binati si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, sumikad ang sanggol sa sinapupunan niya at napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth. At malakas siyang sumigaw at sinabi, "Lubos kang pinagpala sa mga kababaihan. Pinagpala rin ang bunga ng iyong sinapupunan. Sino nga ba naman ako na parito sa akin ang ina ng aking Panginoon? Nang umabot sa aking pandinig ang iyong pagbati, sumikad sa tuwa ang sanggol sa aking sinapupunan. Pinagpala ang naniniwalang magaganap ang mga sinabi sa kanya ng Panginoon." At sinabi ni Maria, "Dinadakila ang aking kaluluwa ang Panginoon, at nagagalak ang aking espiritu sa Diyos na aking tagapagligtas, dahil isinaalang-alang niya ang baliwalang utusan niya. At mula ngayon, ituturing akong mapalad sa lahat ng salinlahi. Dakila nga ang ginawa sa akin ng makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Pinatalsik niya sa luklukan ang mga makapangyarihan, itinampok naman ang mga baliwala. Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom, at itinataboy naman walang-wala ang mayayaman. Nilingap niya ang Israel na kanyang lingkod. Inaalaala ang kanyang awa ayon sa ipinangako niya sa ating mga ninuno, kay Abraham at sa kanyang angkan magpakailanman. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. My brothers and sisters, isinasaad ng dakilang kapistahan ng pag-akyat sa langit ng mahal na Birheng Maria ang katotohanan na sa dulo ng kanyang panatili sa daigdig, iniakyat ang Birheng Maria, katawan at kaluluwa, sa kaluwalhatian ng langit. Isa itong dogma o opisyal na turo ng ating simbahan. Masasabing kailan lamang ito ipinahayag noong November 1st, 1950. Ngunit bunga ito ng malaunang paniniwala ng mga deboto ni Maria. Nakita ng mga deboto sa katauhan ni Maria ang isang huwaran ng buhay na banal sa harap ng mga karaniwang gawain sa buhay. Hinihikayat din tayo ng kapistahang ito na ituring ang langit bilang ating hantungan sa dulo ng panahon. Nakikita natin kay Maria ang isang karaniwang dalaga na nagnilay at nagtiwala sa kalooban at plano ng Diyos. Ulit-ulit siyang naglakas loob na ibigay ang kanyang fiat, o ang ibig sabihin ay pagsang-ayon sa Diyos. Kapwa naunawaan ni Maria at ganoon din ni Elizabeth na ang hindi maipaliwanag nilang pagdadalang tao ay parehong dulot ng mahiwagang kamay ng Diyos. Hindi ibinigay ang malaking biyayang iyon
para sa kanilang dalawa lamang, kundi para sa lahat ng tao at sa lahat ng salit-salinlahit. Gumagawa ng kabalintunaan ang Diyos, kung saan ang magluluwal ng tagapagligtas ay isang birhen. Magsisilang din ang isang baog at mga makapangyarihan ay ibabagsak mula sa kanilang mga trono at ang mga aba ay itataas. Brothers and sisters, nung ako ay bago pa lamang sa community ng Couples for Christ, isa sa mga awitin na ako po ay natutuwang marinig ay ang awitin na Magnificat. At doon ko nalaman na ang mensahe ng awiting ito ay ang mga binibigkas na mga papuri ng mahal na ina para sa atin pong Panginoon. Nakakatuwa at napakasarap pakinggan ang mensahe ng awiting ito. My soul magnifies the Lord, for God, He is our Savior. Yun po yung mensahe ng awiting ito. At napakapalad natin, lalong-lalo na ang mga kababaihan, lalong-lalo ng mga ina, sapagkat nabuhay ang isang dakilang halimbawa sa katauhan ng ating inang Birheng Maria. Ang kanyang mga gawa ay naging isang magandang halimbawa at ninanais na pamarisan ng lahat po ng mga kababaihan. Kaya nga, hindi po natin maipagkaila na talagang ang nagiging regalo ng Panginoon para sa Kanya ay ang siya po ay iakyat doon po sa langit. My brothers and sisters, nawa sa atin pong buhay, patuloy nating gawing modelo ang atin pong inang Birheng Maria. Ang kanyang pagpapakasakit, ang kanyang paghihirap, na kanya pong naranasan habang nasa sinapupunan pa lamang ang atin pong Panginoon, at ganoon din po ang kanyang paghihirap nung lalong-lalo na noong ipinako na sa krus ang atin pong Panginoon. Kaya sa mga kababaihan, nawa anuman ang mga pagsubok na dumarating sa inyo pong buhay, nawa ay lagi ninyong maalaala ang lahat ng ipinakitang magandang halimbawa ng ating inang Birheng Maria, upang tayo po ay magkaroon ng kalakasan na harapin ang lahat po ng mga pagsubok na dumarating sa atin pong buhay. Isang magandang umaga po sa inyong lahat, my brothers and sisters. Nawa tayo po ay pagpalain ng poong may kapal sa araw na ito. At atin po ipagpatuloy na ipagdasal, my brothers and sisters, ang atin pong mga kapatid na may mga karamdaman sa oras na ito. Ang atin pong mga panalangin ay ang kailangan po nila upang sila po ay tuluyang gumaling sa kanila pong mga karamdaman. Amen.